Pinag-aaralan ng Transportation Department ang pagkansela sa kontrata ng istasyong magdurugtong sa LRT-1, MRT-3 at MRT-7. Mabagal umano ang proyektong dapat ay 2021 patapos. Ang biglaang inspeksyon doon kanina sa pagtutok ni Joseph Morong, exclusive. Base sa kontrata, 2021 pa dapat tapos ang Unified Grand Central Station sa North EDSA kung saan magtatagpo ang LRT-1, MRT-3 at ang ginagawa pang MRT-7 na aabot sa Bulacan. Kalapit din ito ang isang istasyon ng ginagawang subway. Pero 4 na taon matapos ang deadline, nakatiwangwang pa rin ang malaking bahagi ng proyekto. Tambak ang mga gamit, bilang lamang ang mga trabahador at inaalikabok na ang mga pasilidad. Agosto nung isang taon ang tumigil yung trabaho dito sa bahagi ito ng Grand Unified Station. Sayang kasi itong nakikita nyo sana, viaduct ng LRT Line 1. Ibig sabihin kung magawa na itong complex na to, dito na yung konektado yung LRT Line 1, MRT 3, and later on yung MRT 7. Ito, pag dito kayo sasakay, pwede kayong dumiretso hanggang doon sa pinakadulong istasyon ng LRT Line 1 doon sa may Parañaque. Naging ikutan naman ang train ng sanay sakayan ng mga pasahero. Nasaksihan ng GMA Integrated News ang biglaang pagpunta ni Transportation Secretary Vince Dizon sa proyekto. Nakakalungkot at nakaka-frustrate. Nakikita mo, nandito na siya, nakatenga lang, walang nangyayari. It's unacceptable na hirap yung mga kababayan natin. 2019 pa na-award ang kontrata sa BF Corporation ni yumaong MMDA Chairman Bayani Fernando. Ayon sa DOTR, isa sa mga idinadahilan ng delay ang COVID-19 pandemic. Pero inip na ang kagawaran. I think we have to study termination already at this point. Of course. I mean, isang taon na itong nakatenga. Kung simulan ulit, kayaan niya itong matapos bago ang taong 2028. Kinukuha pa namin ang panig ng BF Corporation. Kaugnay naman ng 7.3 billion peso rehabilitation ng EDSA bilang paghahanda sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Hindi po magsasara ang EDSA busway kahit na rinirehab ang EDSA. Kunyari, may ginagawang portion ng EDSA. Meron din pong portion na siguro gagabas, pero babalik din sa mga portion na hindi pa ginagawa o tapos na. Tungkol naman sa mga pinapayagang dumaan sa EDSA busway, kailangan daw pag-usapan ang hinihiling ni PNP Chief General Romel Marbil na exemption para sa mga pulis tuwing may emergency. Pero kung ang gusto ay magdagdag na mga VIP na pwedeng dumaan sa EDSA busway, walang dapat madagdag doon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.